entrance sa Art of Caracalla. Binigyan kami ng ganito. Libre lang. Libre lang dito. Pero pag papasok ka dun sa likod, ay sa baba, may bayad na ata. Grabe, isang malaking ikutan ata tong Art of Caracalla. Bath of Caracalla pala. Mukhang malaking ikutan siya. Ito. Ayan. Ito yung itsura niya dating Bath of I Caracalla. remember you. Uy, kita yung pototoy. Opus incertum is a building technique that use stones of different shape and dimensions, creating a irregular pattern. Pag gusto nyong puntahan yung medyo quiet na tourist spot dito sa Rome, puntahan nyo yung Baths of Caracalla para lang kayo namamasyal sa park habang tinitingnan nyo yung ruins ng Romania dito. Doon, pakaganda. Ano may? Question. Ilan kaya yung population ng Romans before? Kasi yung mga structure nila ang lalaki, as in malaki. Oo nga, no. Ito yung mga itsura na mapupuntahan namin. Ito, Roman Forum dati. Ganito yung itsura niya sa loob, oh. Imagine niyo paano nila nagawa yan dati nang wala masyadong mga gamit for architecture. Ang Rome ay hindi lang ginawa ng isang grupo lang o isang panahon lang. Tinayo ito paunti-unti sa loob ng maraming siglo. Maraming uri ng mga tao ang nagtatrabaho dito tulad ng mga architect, inyero, mga mason, craftsmen, mga sundalo, mga alipin, karaniwang manggagawa. Halimbawa, sa malalaking proyekto tulad ng Colosseum, Baths of Caracalla, tinatayang libo-libong manggagawa ang sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya masasabi natin na ang Rome ay binuo ng napakaraming tao sa loob ng mahabang panahon at bunga nito ang sama-samang talino, lakas at sipag ng mga Romans. Tapos dito daw sila naliligo dati. Ito. Napaka swerte namin at nakapasyal kami dito sa room na nakikita namin yung mga ganitong structure, no. Ang Baths of Caracalla ay isa sa pinakamalaking pampublikong paliguan sa sinaunang Roma. Itinayo ito noong bandang 216 AD sa utos ni Emperor Caracalla at kayang mag-accommodate ng 1,600 na tao na sabay-sabay. Hindi lang ito isang paliguan, dito pupunta ang mga Romano para mag-exercise, magbasa sa library, maglakad sa hardin at makipag-socialize. Para itong kombinasyon ng spa, gym at tambayan noong sinaunang panahon. Meron itong mainit, maligamgam at malamig na mga paliguan na pinapainit gamit ang advanced na sistema sa ilalim ng sahig at sinusuplayan ng tubig sa isang espesyal na aqueduct. Dati, ang buong lugar ay puno ng marmol, music at malalaking estatwa. Sa ngayon, ang natitira na lang ay ang struktura gawa sa mga bricks, pero ramdam mo pa rin kung gaano ito kalaki at kahanga-hanga kahit halos 2,000 years na ang nakalipas. Guys, so ito naman yung next namin destination, yung Piazza de Campadoligo. Wow, overlooking ng Cremation and the Temple of the Divine is the city hall, the current city hall, built in built in the 1100s, 12th century. But the city hall was built over
Nakakabilib talaga ang mga Romans. Isipin nyo, libo-libong taon na ang lumipas pero nakatayo pa rin ang mga gusaling tulad ng mga to. Wala silang mga modern na makina, wala pang teknolohiya tulad ngayon, pero nagawa nilang magtayo ng napakalalaking at matitibay na struktura. Ginamit nila ang talino sa engineering, tamang disenyo at matibay na materyales, kaya hanggang ngayon makikita at mapupuntahan pa rin natin ang mga ito. Hindi lang ito basta mga bato at pader. Patunay kung gaano ka-advance at ka-visionary ang mga Romans. Ang mga struktura na ito ay parang mensahe mula sa nakaraan na nagsasabing kaya naming gumawa ng isang bagay na tatagal ng libo-libong taon. Hanggang ngayon, hinahangaan pa rin natin ang kanilang galing at patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa mundo. Water cold, ice water, aqua, fish, water. First ever drinks, pizza. Cold zero, yeah? Yeah, cold zero. Okay. The pizza is 6. Oh, the pizza is here. Sorry. Che stai a dire? Dalla pasta vanno a finire la pista. Pomodoro basilico and carbonara. Authentic carbonara. Then pizza. Pangit tray. Sarap. Pangit tray. Sarap. Sarap. May dumang tekwa. Masarap daw yung pasta sa pasta, how shit. Ito naman ang Pantheon, isa sa pinakamatandang gusali sa Rome na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Itinayo ito ng mga Romano halos 2,000 years na ang nakakalipas. Dati itong isang templo para sa lahat ng Diyos ng mga Romano. Ang pinakakahanga-hanga dito ay ang malaking dome sa itaas at ang bilog na butas sa gitna na tinatawag na oculus kung saan pumapasok ang natural na liwanag. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang Pantheon bilang simbahan. Patunay ito kung gaano katalino at kagaling ang mga Romano sa paggawa ng matitibay at magagandang gusali. Kahit napakatanda na nito, nananatili pa rin itong isa sa pinakamagandang istruktura sa buong mundo. Bukas sa publiko ang Pantheon mula 9 AM to 7 PM. Last entry niya ay 6:30 PM. May bayad ito, approximately €5. Sa mga bata naman under 18 is libre. Tourist spot na punta namin. Ito yung isa sa mga busy. Kasi siguro kanina maaga pa, ngayon 1 o'clock. 12:30 na ng gabi. Ay, ng gabi, ng hapon. Pagkatapos mag-ikot sa Pantheon, syempre hindi pwedeng hindi tumikim ng dessert. Sa Don Nino, isa sa mga sikat na kainan. Sikat sila sa kanilang tiramisu. Simple lang pero sobrang sarap. Malambot ang layers, sakto ang tamis, at ramdam mo talaga ang kape at mascarpone. Perfect ito pag break pagkatapos ng lakad. Kung mahilig ka sa tiramisu at nasa area ka ng Pantheon, worth it talaga ito subukan. Ito guys, hindi namin alam kung anong tourist spot to, pero pag pupunta nga kayo dito, planuhin niyo mabuti yung itinerary nyo, and then umalis kayo ng umaga para konti lang yung tao, kasi dito makikita nyo sobrang dami, ang haba ng pila.
Mabilis naman yung paggalaw ng pila, pero syempre para ma-maximize nyo yung punta nyo dito sa Rome. Guys, ito yung mga napapanood natin sa mga videos na nagpapa-spray. Habang naglalakad kami sa mga kalye ng Rome, makakita mo rin ang mga street artists na gumagawan gamit ang spray paint. Sa loob ng ilang minuto, nakakagawa sila ng sobrang ganda at detalyadong artwork. Nakaka-amaze panoorin dahil mabilis ang galaw nila pero pulido ang resulta. Hindi lang ito isang palabas sa kalsada, para sa kanila, ito ay isang passion at paraan sa pagpapahayag ng sining. You know, pag pagod na kayo sa mga lakad nyo at gusto nyo munang mag-bus, pwede naman. Ito, may mga information dito, tapos yung bus nya is around 1 euro lang daw, tapos may mga bus number na lang din. Tapos yung MRT na try namin kahapon, around 2 euro for 100 minutes yung isang ticket nya. Mamaya pakita na namin kung magta-train kami mamaya. Ito guys, try namin mag-bus. Kung sasakay ka ng bus or subway sa Rome, pwede mong gamitin ang bank card mo. Basta may contactless tap to pay, itap mo lang ang card o phone reader. Simple at convenient, hindi na kailangan ng paper ticket. Yun, pwede nga. Positive. Kaya dito? Tignan nyo yung paa ko dito.